Hi guys! For today's video nga, samahan nyo akong linisin tong Christmas tree namin. Bali ito, nilagay namin mga October 15. Dati-dati guys, pag bare months na, pagtungtong pa lang nun, nilalagay na namin yung mga decor namin. Pero nung simula nga namatay yung mama ko, parang nawalan din ako ng gana mag-aayos ng bahay. Siya kasi yung punong abala sa mga pagde-decorate dito sa bahay namin. Nung una, mga yon kasi namatay siya March. So, wala akong balak mag-decor ng bahay kasi naaalala ko siya. Alam nyo guys, no, totoo yung kasabihan na pag wala na sila, dun mo marirealize yung importansya nila sa buhay mo. Kagaya ko, hindi kami close ni mama ko kasi puro kami away, para kaming aso't pusa na nagbabangayan. Hindi ako close sa kanya noon kasi lumaki ako sa lola ko. Broken family kasi kami. Pero alam mo yon guys, kahit hindi kami close, malalaman mo pala yung lahat ng ginagawa niya pag wala na sila. Nung nandito ko siya, hindi ko siya pansin. Halos napapansin ko lang yung pagkakamali niya. Kasi may may trauma ako nung bata ko. Trauma nung naghiwalay sila ng papa ko. Kasi alam niyo yun guys, ang dami kong hinahanap. Lahat sa kanya ko sinisi kasi siya yung kasama ko sa bahay. Sa kanya ako naiwan. Masakit yung pagkabata ko kasi nakikita ko yung mga kaedaran ko. Lumalaki sila, buo yung pamilya. Ako, kulang. Kaya nung bata ako, gustong gusto kong lumaki agad. Pero alam nyo guys, hindi pala ganun kadali. Totoo yung kasabihan na habang patanda tayo, palungkot ng palungkot yung buhay natin. Kasi habang tayo patanda, sila patanda na rin tsaka pa wala na sa mundo. Actually guys, bata pa yung mama ko nung namatay siya. Biglaan lang. Wala siyang kasakit-sakit. Kaya nagulat kami nung tinawagan kami na tinakbo na siya sa hospital. Hindi ganun kadali yung mga pinagdaanan namin sa buhay guys, no? Kaya sobrang ang dami kong panghihinayang na nangyari sa buhay. Kasi ba guys, itong bahay na to bagong bili lang. Dati sama-sama kami. Marami kami magkakasama. Kasama ko yung mga tito ko, tsaka yung mga tito ko sa bahay. Tapos, imbis na mas maging close ako sa mama ko, mas naging close ako dun sa tita ko. Siyempre, darating yung pagkakataon na kailangan na namin maghiwa-hiwalay. Nung una, masaya kasi bubukod na kami. Mararanasan ko na nga yung bumukod. Pero hindi pala. Ngayon, hinahanap-hanap ko yung magkakasama kami. Pero alam nyo anong kagandahan nung nagbukod-bukod kami? Nagkaroon kami ng time ng mama ko na maging magkasama. Doon na-enjoy ko siya kasi alam mo yon bigla kaming naging close. Close to the point na hindi na kami nag-aaway. Lahat, kala mo yung paglalambing nung hinahanap ko, biglang nandun. Kung dati hindi kami nag-uusap ng hindi nag-aaway, noon naman lagi niyang tinatanong anong gusto kong pagkain, anong gusto kong gamit ng mga bata, anong gustong display ko ng bahay. Dati kasi guys, hindi importante sa kanya yung nararamdaman ko. Laging lang, siya yung kung anong gusto niya, yun lang. Hindi nga ako tinatanong kung ano yung gusto ko. Hanggang sa yun nga, bigla siyang bait. Bigla siyang bumait, talagang sobrang bait niya, as in. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako kasi bigla nga siyang bumait. Pero hindi ko alam yung kapalit nun, bigla na rin siya kukunin. Ang dami kong tanong noon kasi bakit ganon? Ang tagal-tagal naming magkasama. Tapos ilang buwan lang kami sobrang naging close pero bigla na rin siyang binawi. Yung mga dating hindi niya ginagawa sa akin, bigla niya nang ginawa. Yung hinahanap-hanap kong paglalambing niya noon, bigla niyang naglambing. Na-realize ko ang daming panahon na nasayang. Kaya ngayon, kada magpapasko, hindi ko siya ganun maramdaman. Oo, masaya ako kasi nandyan yung binuo kong pamilya. Nandyan yung asawa ko, yung mga anak ko. Tsaka guys, yung palang lolang nagpalaki sa akin is kasama ko. Yung lola ko na yun yung mama ng mama ko. Kaya nung si mama ko, comatose siya, binulungan ko siya. Kung gusto niya na magpahinga, magpahinga na siya. Ako nang bala sa lola. Tsaka pinangako ko hanggat buhay yung lola ko, nasa akin siya. Gusto kong isukli sa kanya yung pag-aalaga niya sa akin nung bata ako. Tsaka aminin man natin, o hindi, mas masaya yung Pasko noon. Nung hindi pa uso yung mga gadget, nung panahon na sama-sama kami. Ngayon ko nare-realize, oo, masarap nakabukod. Pero maiisip mo yung magkakasama kayong madami kayo. Oo, dumarating kayo sa awayan, sa tampuhan. Pero at the end of the day kasi, pamilya kayo eh. Yung pagmamahalan nyo, nandun. Kaya siguro kung pwede ko lang i-rewind yung panahon, yun yung panahon na hindi kami magkasundo ng mama ko. Yung gusto ko, yung mabago, yung pagsasama namin na para kaming aso't pusa.
Ano ba yan? Ba't naiiyak ako? Nakita ko lang kasi no, inaayos ko yung Christmas tree. Nag-e-edit ako, hindi naman dapat ganito yung pag-e-edit ko, yung voice over ko, dapat iba. Dapat masaya kasi nag-aayos nga kaming Christmas tree. Tapos bigla na lang, iba yung lumabas sa bibig ko na isipan ko lang ikomento yung buhay namin ng mama ko. Ngayon ko na-realize na iiwan ka ng lahat pero hindi yung nanay mo. At nung ang kinuha niya si mama ko, ang dami kong tanong sa kanya. Bakit ang tagal kong hinintay na magkasundo kami? Tapos nung dumating naman sa nagkasundo kami, bigla niya siyang kinuha. Pero sabi nga nila, hanggang dun na lang siya. At least, naparamdam niya sa akin sa huling panahon niya, yung pagmamahal niya. Tagal kong ini-edit to guys. Iyak lang kasi ako ng iyak. Actually guys, hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yung nakaraan ko, iyak pa rin ako ng iyak. Bali magto 2 years na rin naman nung nawala siya sa amin. Kaya yung mga panahon na nasayang namin, binabalik ko na lang sa lola ko. Kaya nga itong pangalan ng ng YouTube account ko is Lola's Lab kasi gusto ko ipakita sa kanya yung pagmamahal. Dumating ako sa point na matanda na siya, makulit na siya, mahirap na siyang kausap, pero hindi ako dumating sa point na isoli na siya dun sa anak niya. Alam nyo kasi guys, 93 years old na si lola ko. Pero ang lakas-lakas niya pa din. Hindi siya yung kailangan hugasan, hindi siya yung kailangan paliguan, kaya niya pang gawin yung mga yun. Kaso lang palagi siyang napapagalitan sa akin kasi madalas yung iniisip niya is ginagawa niya. Kung ano lang maisipan niya, bigla niyang gagawin. Sabi ng utak niya, kaya niya. Pero yung katawan niya, hindi na. Kaya madalas, nadadapa siya, nahihilo siya. Pag ganon, papagalitan ko siya. Tsaka ako siya tatakutin na isusoli ko na siya dun sa tita ko. Na yung sinabi ko sa lola ko, titigil na siya nun. Kasi natatakot siyang isoli ko dun. Pero syempre, panakot ko nga lang sa kanya yun, hindi ko naman gagawin. Alam nyo no, kasi guys, madalas kaming nag-aaway sa ganon. Minsan, makikita ko siya, huhugasan niya yung plato kahit na malinis na. Iinitin niya yung ulam kahit kakainit lang. Kagaya ng isang gabi guys, muntikan kaming masunog kasi yung adobo namin is nasunog niya. Kakapainit lang nun, tapos bigla niyang ininit. Ewan ko bakit niya naisipan initin ulit yung ulam. Pag gano'n na yung senaryo namin, yung nai-stress na ako, gagawin ko, tatawagan ko yung panganay niyang anak, yung tita ko, para isumbong siya. Kasi pag pinagalitan ko si lola ko, pag sinabi kong hindi niya pwedeng gawin yon, ay Diyos ko dahil magdrama na yapo mo. Nandun na yung iiyak siya, nandun na yung magagalit siya, sisigaw siya, magwawala siya. Last time nga, hindi ko alam kung mabubwisit ako o matatawa. Kasi, nung nasunog niya yung ulam, alam nyo guys, sinabi niya sa akin, dapat daw matuwa pa ako kasi nagkakamali pa siya. Aro Diyos ko, buri na nga po. Kung matula ko pa, gaminik suning may silabing bale ko. Buriye kantadyo. Stress na stress ako, gagawin ko, tatawagin ko yung anak niya, susumbong ko. Tapos, yun yung magsisermon sa kanya. Kasi pag yun yung nagsermon sa kanya, medyo magkakalma siya. Pag ako kasi, ay Diyos ko dahil, magagalit siya. Bakit ko daw siya binabawalan? Kaya yung anak ko sa kanya natutulog, binabantayan siya kasi ugali niya yung lalabas siya ng madaling araw, tapos magpapakulo siya. Kinakatakot namin is yung baka lumabas siya ng madaling araw, bigla siyang matumba, walang makakakita sa kanya. Oo, nakakalakad pa siya, nakakatayo pa. Ayan o guys, tingnan nyo siya, nakakatayo pa at nakakalakad. Kaya lang, syempre, iika-ika na siya. Diyos ko, 93 nano pa warin buri mo. Pero syempre, mabuya na yung tayo niya. Ayan, paano siya. May tungkod na siya guys, no. Kaya hindi na namin siya hinahayaan na magpalakad-lakad. Kasi baka bigla madulas siya. May naaalala pa nga akong ginawa niyan Naliligo ako, kami lang dalawa sa bahay kasi yung mga bata nasa school na, tapos si mister nasa trabaho na. So naligo ako, nakabukas yung pinto na. Pag kami lang dalawa, hindi ako naliligo na nagsasara ng pinto. Kaya kasi kailangan, binabantayan ko siya. Di habang naliligo ako, nakita ko siya, dumaan siya, paano siya, alam mo yung padahan-dahan para hindi ko siya marinig. Tapos nakita ko siya, may dala-dala siyang damit na madumi nga. Sabi ko, saan kang pupunta? Hindi anak, kukusutin ko lang to. Tapos sabi ko, hindi, wag na ako nang magkukusot, lagay mo lang dyan. FYI no guys, ako din naglalaban ng damit niya. Kaya alam ko, malinis pa yon, wala lang siyang ginagawa, naiinip, kaya kailangan may gawin siya. Tapos ayun nga ang nangyari, hindi siya nakinig sa akin. Pinilit niya yung gusto niya, madalas ganyan kami nagtatalo.
Kaya ang ending, nadapa siya. Ang diferensya, nakahubad ng lola nyo, ang lola nyong lingkod. Loko, para kaming ano nun, action star siya, nag-dive siya eh. Nagpagulong-gulong siya nun guys. Ako bold star kasi nakahubad ako, naliligo ako, talagang lumabas ako kasi sumisigaw siya ng tulong. O syempre, Jo, nataranta na ako. O buti na lang, yung bahay namin noon, mataas yung bakod, nakasara yung mga gate. Walang nakakita sa akin. Tapos, alam nyo ano yung reaksyon ng lola ko noon? O Diyos ko, may linya pang katulak yung giwa, no? O syempre, imbis na magalit pa ako, may nga pakaili na ako mo din. Habang sinesermonan ko siya, pamongyabang, hindi naman masakit, pero nakita ko ang dami niyang gasgas. Tinataas-taas niya pa mo yung kamay niya, hindi naman daw siya napilay. O Jo, yun, kinabukasan, hindi siya makalakad, may nga pilay. O di ba kanina, lungkot ng kwento ko, ngayon nakakatawan na. O borbolen ko muna man kasi eh. Ang dami nagtatanong sa akin, bakit di ko na lang daw siya isoli sa anak niyang panganay, sa tito ko, bakit ako, apo lang ako. Ay Jo, lagi ko sinasabi, wala silang pake. O kahit yung yung panganay niyang anak na babae, kinukuha siya, ayaw niya siya mismo, hindi siya sumasama. May time nga na baha kami dito, sobrang lalim, mga hanggang legs. Tapos sabi ko sa kanya, para hindi siya mahirapan, susoli ko muna siya dun sa tita ko. Tapos ng baha, kukunin ko din siya. O balo yo, Jo, umiyak siya ng umiyak. Ang sabi niya, bakit ko daw siya pinapalayas? Roya po mo, sabi ko, hindi naman kita pinapalayas po, kaya lang kasi baha. Hindi ka makakakilos, hindi ka pwedeng sumausaw sa baha kasi madumi yan. Balo John, ang pekibat na nga po mo. Gang malunod ne kanu, hindi siya aalis sa poder namin. Hindi niya kami iiwan kahit magkandalumod-lumod siya o kaya mag-swimming sa baha. Kahit yung tita ko noon, sinabi, doon muna siya sa bahay nila kasi hindi nagbabaha doon. Taapili deya po ko, medyo. Kaya kahit may time na gusto ko nang sumuko sa pag-aalaga sa kanya, hindi ako tumarating talaga doon sa point na iuwi ko na siya doon sa panganay niya. Alam ko mahal na mahal niya kami, tsaka yung mga anak ko mahal na mahal niya. Kaya ganun din ako sa kanya. Oo, napapagalitan ko siya madalas kasi alam niyo yon yung para sa kanya naman yung sinasabi ko. Kasi nung minsan, kagaya nung minsan, saan ka nakakitang nagdidilig ng halaman ng alas 12 tapat? Yung tipong kakakain niya lang, nagsisiesta lahat ng tao kasi tanghaling tapat yon, sobrang init, siya nagdidilig sa labas. Tapos, buti na lang, lumabas si Mister, nakita siya, nahihilo siya, munti ka siyang, yung, hindi na siya makakilo sa sobrang hilo niya. Hindi na siya hindi na siya makalakad kasi tutumba siya. Yung kumbaga, yung katawan niya, nakasandal na lang sa pader. Kung wala yung pader, ay Diyos ko day, yung apo ko, may himatay yun. Yun, sa mga ganong bagay ako nagagalit sa kanya. Diyos ko, kanino naman rugumi mo ha? Sabi ko nga sa kanya, pag naiinip siya, manood lang siya. Ang hindi ko sinabi sa kanya, yung mga pinapanood niya, ina-apply niya sa buhay niya. O trugo na kuha niya maging action star, movie star. O Diyos ko, meging dramatic ya rin niya po ko. Kaya sabi ko nga noon, wag niya nang panonoorin si Rambo. Doon niya nakukuha yung patambling-tambling. Tapos no, hindi ko na nga siya pinapanood ng mga Rambo-Rambo, no. Kasi ginagaya niya eh. Sabi ko, manood na lang siya yung mga cooking show. Abaya po ko, yung cooking show niya, ginaya niya. Yung tinola namin dahil, yung daming sabaw, hindi ko alam paano niya nasunog yung manok. As in, pagtingin namin sa tinola namin, walang kasabaw-sabaw. Tapos, tulok doon na druk yung manok. Yung kahit yung impacto, hindi makakain sa sobrang pait ng manok. Tapos, ayun nga, pagbabawalin ko siya, siya pa yung magagalit. Sasabihin niya gano'n, pinapatungtong mo ako sa numero. Pero hindi naman, sabi niya, kaya ko, sabi. Kaya gano'n, ang gagawin ko, tatawagan ko yung tita ko. Yun yung stress sa kanya. Sasabihin ko, ma, tingnan mo yung mama mo, sobrang tigas na naman ang ulo, ayaw magpabawal. O tapos, pag nagsabi-sabi na yung tita ko, alam mo, ano sasabihin niya? Di ko na uulitin.
Alam niyo yung ano, mga tipong batang nahuli na may ginagawang masama, tapos sasabihin nila, "Hindi na po kami uulit." Yun, gano'n na gano'n yung lola ko. Pero kahit ganyan yan, mahal na mahal namin yan. Lalo na yung anak kong panganay. Yung anak kong panganay, siya yung kasama niyang natutulog. Siya yung nagbabantay sa lola niya ngayon pag sa gabi. Kasi yung anak ko, mababa yung tulog. Makikita mo yan sila, yung lola niya. Pag bumangon ng alas 2 ng madaling araw, makikita mo yung anak ko nakabangon na din, nakasunod sa lola niya. Kaya yung anak ko sanay na sanay bumangon ng maaga. Hindi mo siya makikitaan na tanghali na nakahiga pa. Yun naman yung kagandahan sa laking matanda. Madami kang matututunan sa kanila. Sa kanya ko natutunan magluto, sa kanya ko natutunan maglinis ng bahay, maglaba. Sa kanya, siya yung mga nagturo sa akin. Siya yung nagturo sa akin na maging masinop sa buhay. Na habang palaki ako, hindi maganda sa pagiging babae yung mga libotera, yung nagbibisyo, yung sino-sinong kasamang mga lalaki. Siya yung nagturo sa akin. Kaya nung nag-aaral ako, ang routine ko lang talaga is bahay, eskwela, yun lang. Nung medyo bata kasi si lola ko, no guys, masarap siyang magluto. Talagang yung mga luto niya yung hinahanap-hanap namin. Kaya lang, syempre, ngayon matanda na siya, kaya ayaw na namin siyang pinakikilo. Ginagawa ko habang naghihiwa ako ng kung ano-ano, example, mga gulay, sinasama ko siya yon. Yung nagbabalat siya, pero yung talaga magluluto is ako. Tsaka yun nga, pag naiinip siya, ang libangan namin, magkwentuhan. Tapos, yun, libangan niya number 1, yung weteng. Skoday, ganingaldo pa mo, nakahingantay na siya doon sa pinto namin, hihintay yung nagweweteng. Tapos, pag hindi siya tumama, inaaway niya yung nagweweteng, sasabihin niya, maslam. Kesyo magrereklamo siya, hindi pa raw siya tumatama simula nung nagtatataya siya doon. O Diyos ko, sinabi naman namin, kung gano'n siyang tataya, wag na siyang tumaya ng weteng. Buti na lang, mabait yung nagweweteng dito, hindi siya pinapatulan. Ay, may paki si Mr. Diego, no? O dyan, guys, tapos na siyang mamalengke. Nagaling na rin siya naglinis sa kusina niyan. Tapos, pagkalinis niya ng kusina, kasi marami akong ginagawa, siya na lang din na malengke. O siya na rin yan magluluto. Kaya nga nung nag-birthday yung lola ko, hindi pa kasi ako nagbibideo-video. Ang tinanong nung anong wish ko sa kanya. Ang sabi ko, para umaba yung buhay niya, wag mo siyang matigas ang ulo. Kasi kadalasan yung pagiging matigas niya ang ulo, yan yung nagpapahamak sa kanya. Dito nga no guys, magluluto na si Mister. Ang ulam namin dyan is giniling. O, diba? Sipag ng asawa ko, naglinis na siya ng kusina, nagugas siya ng mga plato, tapos magluluto pa siya. Kaya kami gagana ka, jowa, kung bala kaya kapota. Charot! So, ayun na nga no guys, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood, pa-like and share.